Mga kaupak, sa iba't ibang social media na pinag-aawayan, maski sa mga malalaking TV network, hindi lang nagkakampihan ngayon yung mga magkaibang relihiyon. Ngayon nagkakampihan yung kanila, kanya-kanyang interest. Alam mo mga kaupak, sa iba't ibang social media na kung saan, naku, may nagsasabi na booking ang mga iglesia ni Kristo sa kanilang palabas na kunwari peace ang kanilang rally or pagkakaisa or unity. Pero ang lumalabas, naku mga kaupak, sa pananaw ng mga maka-BBM versus maka-DDS, aba ito ay kunwari lang. Kasi kung saan ang mga pag-atake sa mga taong nagsalita doon sa peace meeting. Yes mga kaupa, kasi doon sa umakyat sa entablado ng peace rally ng INC nung nakaraang Lunes, last week, ay talaga, parang ito yung part 2. Mga kaupa, kung saan, nako, peace rally daw ko, no? Pero mga kaupa, ang mga nagsalita doon, puro patama sa kasalukuyang administration. At saka alam nyo mga kaupak, sa totoo lang, booking naman sila. Kasi syempre, ang mga advisor ng Pangulo, syempre, hindi rin naman basta-basta yan. Yung iba dyan ay mga dating justice o mga mambabatas na talaga naman matindi rin ang kanilang karanasan. Kaya, naniniwala yung iba, kasi nandoon si Robin Padilla, nandoon si Philip Salvador, nandoon si Bato, nandoon si Bungo. Ang daming mga maka-Duterte doon. Yung iba nga ang sabi sa comment section, ano ba yan? Iglesia ba talaga ni Kristo yan? O iglesia ni Duterte? Kasi yan mga pinagtatalunan nila. Kasi ang mga kapatid dati na iglesia ay talaga namang although magkaiba tayo ng pananaw dahil magkaiba tayo ng relihiyon or depende sa kung paano ini-interpret or pananaw mo sa Bible. Pero sila, iba yung nila, relihiyon. Pero pagbalik ta rin man ang mundo mga kaupak, ang lahat na tao na may mga relihiyon, karamihan dyan ay nagpapayaman. Hindi. Ang ibig sabihin mga kaupak, karamihan dyan ay parehas lang ng pananaw, gusto maligtas. Pero mga kaupak, kasi alam nyo, ang Iglesia ni Cristo parang may pattern, doon sa mga meeting ng mga, ba tawag doon, yung meeting ni, Maisog, ayun, naalala ko na. Siguro ko nagkakaidan. Yung Maisog mga kaupak, ang sabi nila, yun ang tawag naman nila dyan ay prayer rally. Pero mga kaupak, kung ikaw ay nanonood ng mga napanood o nakapanood sa social media or ikaw nakapunta sa live, ang Maisog rally or prayer rally ay hindi talaga siya prayer. Sa ako mga kaupak, kahit na magalit pa yung mga DDS, ang tingin ko talaga doon, political rally. Kasi ang mga salita ni Pangulong Duterte at mga kapatid, mga anak ni Pangulong Duterte, ay talaga naman pasabog kay Marcos. So, yung ginagamit lang nila mga kaupak, yung salitang prayer para maganda pakinggan. Ganyan din ang pananaw ng mga makabibiin sa Iglesia ni Cristo na kung saan hindi talaga sila peace rally. Ginamit lang nila yung kanilang kumbaga impluwensya. Sabi nga nung iba, alam mo sa amin, ito, totoo to Hindi ako mismo, nagtaka ako doon sa kapitbahay ko, bakit ang aga nila nagising nung nakaraang Lunes, hindi naman sila pumapasok ng medyo malayo sa lugar namin Nagulat ako,
Naalimpungatan ako kasi nagulat ako, bakit gising na sila nung paglabas. Sabi na, akala ko ano na, yung nagluto yung misis ko ng breakfast. Sabi na hindi, kasi atin kami sa rally ng ano, ng nagtaka ako, parang bakit sa atin sila? Hindi naman sila kapatid, no? Eh, kaya sabi ko, alam na, di ba? Sabi nung ano, hindi kasi daw ano, inano ni Cap, ganyan ni ano, talaga. Alam niyo mga kaupak, hindi naman natin lingid sa kalaman na ang mga pumunta dyan ay may mga trabaho. Siyempre, okay sa inyo. Kasi kung yung iba, katulad ng mga marites na may binigay. Pero ang iba na mga nagtatrabaho dyan sa Maynila, sa Pasay, na kung saan dineclare ang holiday dahil nga sa ginanap na pagtitipo ng Iglesia ni Cristo na kung saan tinawag ito ay Pace Rally, mga kaupak, hindi naman sila binayaran, ano? Kung yung inabala mo sila at saka yung mga tao na pumapasok diyan, 'di ba, nag-absent sila or yung iba kasi ang sinuspindi lang mga kaupak ang government. Ang government katulad ng public school at saka government offices. Pero yung mga private na kumpanya, paano 'yon? 'Di ba? Yung iba naipit, naabala. So, hindi peace ang tawag doon. Ang tawag talaga doon, talagang political rally o influensya. Kasi gusto nila ipakita yung kanilang lakas, yung kanilang endorser bilang isang Iglesia ni Cristo at black voting. Pero ang totoo mga kaupak, hindi naman talaga sila peace. Kasi nga, kung babalikan natin o pakikinggan nyo, mayroon mga naglabasa na video, kompleto Ricardo, ang mga alagad ni Duterte. Na kung tawagin pa ay Iglesia ni Manalo. Ay hindi, Iglesia ni Duterte. Yun ang ibig sabihin kayo talaga. Oh. Masyado kayo, relax lang. So ngayon, kasi nga, di ba, ang ano nila, ang ipinopos ng Iglesia ni Cristo, ito daw ay pagkakaisa. Unity. Oo naman. Lahat naman tao gusto ng ganyan. Pero ang tanong, bakit ba dumating sa puntong ito na kailangan mag-rally ang iglesia ng peace daw kuno? Peace daw kuno pa. Kasi nga, doon sa impeachment na nakaamba, natatalakayin sa Congress yun. Pero dinadahilan lang nila yung binitawang salita ni Pangulong Marcos. Pinipiling ko mga kaupak, an advisor ni Pangulong Marcos, itutuloy ang impeachment. Pero hindi muna ngayon kasi mag-i-election. Magkakaroon ng alam mo na. Kasi alam naman nila na yung mga local congressman ay meron yan impluensya mga iglesia ni Cristo. So, iniisip ni Pangulo na hindi ito practical. Katulad nung a while ago, interview kay ng isang reporter or station na kung saan sinabi ng advisor ni Pangulong Marcos na si Juan Ponce Enrile na hindi ito practical na talakayin ang impeachment ni Sara. Maaari. Pero sure ako mga kaupak, after 2025 midterm election, ay tatalakayin din yan. Pero ngayon, syempre gusto naman ipakita, ipagmalaki ng mga DDS. Kasi sinasabi nila sa DDS, ng mga DDS na hindi, nagpakita kami ng puwersa. Susundan yan. Yan ay sabi ni Salsal Panilo. Ay, ano ba yan? Sal Panilo, yung dating Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Sal Panilo po, hindi Salsal. Nadulas ako. So ngayon, sabi, magsusunuran na yan, sabi sa isang interview. Magsusunuran na yan kasi nagpakita. Ay ang report ng ating kapulisan, mga otoridad, ang dumalo, 1.5 million. Pero sa kanyang interview, 1.8. Dinagdagan pa. Pero yung mga dumalo, yung iba, kinulang ng budget. So ngayon mga kaupak, nako, ano ba sa palagay ninyo? Kasi alam mo ako mga kaupak, hindi ako personally, hindi ako believe sa pinakita ng iglesia. Kasi ang gusto nila mangyari, kunwari sasabihin nila, support sila sa impeachment. Pero yun ang kanilang i-preend para magmukha silang malinis. Yun ang gusto nila ipakita. Pero ang totoo mga kaupak, sila ang humaharang sa impeachment, mga kaupak. Kasi kung totoo na para sila sa katotohanan, para sila sa honest, sa mas pabor sila sa good governance, o malinis na pamamalakad ng ating gobyerno, hahayaan nila ang impeachment.
Kasi nga ang impeachment, doon maipapakita ni Vice President Sara Duterte kung totoo ba ang mga aligasyon na mali ang paggamit ng budget ng Office of the Vice President at saka ang mga confidential fund. So ngayon, pag nakita niyang Iglesia ni Cristo ay mali ito, 'di ba? Mali ang ganyan, doon dapat hindi pa nga natatalakay. Kumbaga hindi pa nakakapagpresenta ng ebidensya ang mga nagsampa ng impeachment ay hinaharang na, nagpapalag na sila. Although, sige, sabihin nyo, galit kayo sa yung mga nambabasa akin sa TikTok. I-follow nyo ako. Sa TikTok mga kawa, ang dami sa akin nagbabasa no? Sabihin nila, galit daw ako. Hindi ako galit sa iglesia. Kaya lang, gusto ko lang mangyari, hayaan muna gumulong ang batas. Ngayon, pag tinimbang na sa palagay natin, mali. Aba, tama ang Iglesia ni Cristo na binabraso si Vice President. Pero mga kaupa, kasi hindi pa na ipapakita eh. Di ba kasi doon sa impeachment, doon mailalahad ang mga ebidensya kung totoo ba o aligasyon na pinopolitika lang si Sara Duterte. So, hindi pa dinidinig, alam na. Pero feeling ko mga kaupa, kaya hinaharang na Iglesia ni Cristo at pinapalabas sila peace rally, pero nandoon ang lahat na tauhan na mga Duterte, sa palagay niyo mga kaupa. Mapapaniwala mo ang isang ordinaryong tao, pero yung mga matatalik, kasi nga mga kaupa, kumbaga sa ang lahat ng umakyat doon sa stage sa entablado ng peace rally ay mga supporters ng mga Duterte o kaalyado. So, lalo na si Margoleta, di ba? Nakita niyo naman si Margoleta. Peace rally, pero ang bibig habang nagwawalwal bumubula. Kumbaga puro patama sa Pangulong Marcos ang kanilang mga atake. Pati ang isa sa mga opisyal ng Iglesia ni Cristo, ganun din ang sinabi niya. Wala daw sila pinapatamaan, pero halatang halata naman. Sino ba ang tinutukoy nila doon? Alam naman yung mga ordinaryong tao. So, gusto nila i-preend, gusto nila ipakita sa tao na peace rally, pero hindi yun. Meron sila mas malalim na motibo. Gusto nila ipakita na ma-power sila at magpapataas sila ng kanilang mga kaupak. Kunwari sabi nila peace rally, pero yun ang gusto nilang ipakita. Pero nagpapataas sila ng kanilang bilang endorser ng isang politiko. Kasi hindi sagrado yung talaga para sa akin yung Iglesia ni Cristo, hindi sila sagrado kasi nag-endorse sila ng politiko. Kasi pag nag-endorse ka ng politiko, syempre, doon ka papanig sa in-endorse mo. Kasi, alam nga naman, ang endorsement mo, wala lang. Kasi pag ikaw nag-endorse, alam mo na. So, ngayon mga kaupak, kaya hindi ako naniniwala na peace rally yun eh. Meron silang malalim na motibo, di ba? So, hanggang sa muli.